Nagsimula ang series nang magising ang isang batang lalaki sa isang kagubatan pero napansin niyang hindi siya makagalaw. Biglang isang misteryosong boses ang nagsalita sa kanyang isipan at sinabi nito na siya ay reincarnate bilang isang itlog habang ipinakita nito ang kanyang mga stats at abilidad. Nang tanungin niya kung sino itong nagsasalita, sinagot siya ng misteryosong boses na wala muna itong maibibigay na karagdagang impormasyon dahil siya ay level 1 pa lamang. Habang hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi nito, bigla siyang nahulog sa puno at doon ay nagkaroon siya ng fall resistance skill at ng titulong clots. Subalit bigla na lamang siyang gumulong ng mabilis pababa ng burol at muntik pang mahulog sa tubig kung saan nang makita niya ang kanyang refleksyon ay doon niya napagtanto na siya nga ay reincarnate bilang isang itlog. Sinabi sa kanya ng boses na isa siyang F-rank na dragon egg at maaari siyang mamatay kapag nabasag ang kanyang shell, kaya ang tangi niya lamang kakayahan sa ngayon ay gumulong. Kaya naman sinubukan niya ngang gumulong pababa ng burol kung saan biglang tumaas sa level 2 ang kanyang rolling skill at nagawa na niyang kontrolin ang kanyang sarili at umiwas sa mga obstacle. Ngunit nang hindi niya napansin at mahulog siya sa isang mababaw na bangin ay nabawasan ang kanyang buhay, kaya naman nagpa siya muna siyang magpahinga. Nang sumapit ang gabi at muling bumalik ang kanyang buhay, doon ay muli siyang nagpas siyang magpatuloy. Habang iniisip niya kung paano siya mapipisa at magiging isang mabagsik na dragon, bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang halimaw. Sinilip niya ang stats nito at nalaman niya na isa itong bulate na kumakain ng itlog na kanya namang ikinagulat. Subalit habang tinitignan niya ang stats nito ay bigla siyang nakita ng halimaw, kaya naman agad siyang gumulong palayo. Alam niya na matatalo siya kapag nilabanan niya ito ng harapan, kaya kailangan niyang makaisip ng paraan upang ito ay talunin. Kaya naman inakay niya ang bulate sa gilid ng bangin at iniwasan niya ang atake nito habang sinamantala niya ang pagkakataon at inatake niya ito pababa ng bangin. Matapos niyang matalo ang halimaw, sinabi ng boses na nakakuha siya ng sapat na XP at umabot na siya sa level 5 kung saan maaari na siyang mag-evolve sa dalawang klase ng dragon. Ang una ay maging Little Dragon, isang dwarf breed na dragon na maaaring lumaki na kasinlaki ng oso at kinakatakutan ng mga adventurer dahil bumubuga ito ng apoy. Ang ikalawa naman ay ang Baby Dragon na mas mahina at hindi angkop sa labanan at target pa ng mga adventurer dahil sa masarap nitong lasa, ngunit may kakayahang mag-evolve sa iba't ibang uri ng dragon. Una niyang naisip piliin ang Little Dragon dahil mas ligtas ito, ngunit bigla siyang nakarinig ng isa pang boses na humihikayat sa kanyang magpalakas at abutin ang rurok, kung saan napansin niyang umabot na sa level 2 ang tinatawag na Divine Voice, kaya nagtaka siya kung iyon ba ang misteryosong boses na gumagabay sa kanya. Sa huli ay napagtanto niya na bagamat mas ligtas ang Little Dragon ay mababa naman ang magiging paglago nito, kaya naman binago niya ang kanyang desisyon at pinili niyang maging isang Baby Dragon. Kaya nang mag-evolve siya sa isang cute na dragon, sinabi ng boses na nakakuha siya ng ilang bagong skills at tumaas din ang kanyang stats. Nagpasalamat siya sa bulate dahil tinulungan siya nitong mag-evolve, ngunit biglang kumalam ang kanyang sikmura at tila inuudyukan siya ng kanyang dragon instinct na kainin ito. Kahit diring-diri siya sa ideya ay naisip niyang mapupunan nito ang nawala niyang buhay, kaya naman nilakasan na lamang niya ang kanyang loob at kinain ang kinilaw na bulate. Kinabukasan, habang nagmumuni-muni siya ay napagtanto niyang wala na siyang alaala tungkol sa dati niyang buhay, basta't ang alam niya ay dati siyang tao. Subalit habang ginagawa niya yon ay napansin niya na may resback pala ang pinatay niyang bulate, kaya naisip niya na ito ang pagkakataon upang masubukan niya ang kanyang bagong lakas. Agad siyang nakakuha ng XP at umabot na siya sa level 3, kung saan natutunan niya ang baby breath na tinatawag, at pagdating ng level 7 ay natutunan naman niya ang nag-aapoy na suntok na tinatawag na Dragon Punch. Matapos niyang patayin ang lahat ng bulate ay umabot na siya sa level 15, ngunit bigla naman siyang nagutom. Dahil ayaw na niyang kumain ng nakakadiring bulate, bigla niyang nakita ang ilang kabute at naisip niya na pwede naman siguro ang mga ito. Subalit agad niya rin itong isinuka dahil nakakalason pala ito, ngunit nagkaroon naman siya ng poison resistance at umangat pa sa level 3 ang kanyang clot skill. Habang naghahanap siya ng ibang makakain, bigla niyang nakita ang isang lobo at napagtanto niya na kaya niya itong talunin dahil mas mataas ang kanyang stats kumpara rito. Kaya naman agad niya itong hinabol at pinabagsak ito gamit ang kanyang Dragon Punch, habang niluto naman niya ito gamit ang kanyang Baby Breath upang gawin naman itong inihaw. Dahil nasarapan siya sa inihaw na lobo ay nangaso pa siya ng ilan nito, kung saan umabot na siya sa level 20. Sa sandaling iyon ay bigla siyang nakarinig ng boses ng mga tao pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito.
Kaya naman nagpasya siyang tignan ng mga ito at napagtanto na sila ay mga adventurer na mas mataas ang kanyang stats kumpara sa mga ito. Bagamat nais niyang makipagkaibigan sa kanila ay nababahala siya na baka hindi siya maintindihan ng mga ito dahil isa siyang dragon. Kaya naman sinubukan na lamang niyang magpakyut sa mga ito, ngunit ang tingin pala sa kanya ng mga ito ay isang agresibong halimaw. Agad siyang inatake ng pinuno ng mga ito habang ginamitan pa siya ng magic ng mage para maparalisa. Doon niya napagtanto na iba ang tingin ng mga ito sa kanyang ginawa at sinisisi niya ang sarili sa pagiging tanga dahil sino bang tao ang nais makipagkaibigan sa isang dragon. Ngunit bago pa man siya tapusin ng pinuno ay biglang pinigilan ito ng kanilang healer at pagkatapos ay agad siyang pinagaling nito. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng babae ay labis ang pasasalamat niya rito habang hinayaan lamang ito ng kanyang mga kasama at saka nagpas siyang umalis. Doon ay nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Miria. Kung saan labis ang paghanga niya sa kabaitan nito dahil kahit paubos na ang mana nito ay patuloy pa rin ang panggagamot sa kanya. Kahit na igagalaw na niya ang kanyang katawan ay nagpanggap pa rin siyang sugatan para lang manatili pa ng matagal sa tabi nito, kaya naman binigyan siya ng boses ng titulong sinungaling. Nagpatuloy si Miria sa pakikipag-usap sa kanya hanggang sa unti-unti na niyang naiintindihan ang mga sinasabi nito dahil lumalabas na natutunan na niya ang skill na Greek language. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla nilang narinig ang sigawan ng mga kasama ni Miria at agad niyang naramdaman ang presensya ng isang malakas na halimaw sa malapit. Sinubukan hanapin ito ni Miria ngunit agad niya itong pinigilan dahil ubos na rin ang mana nito at alam niyang wala na rin itong magagawa. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ito upang hanapin ang kanyang mga kasama habang siya naman ay hindi makasunod dahil hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang paa dahil sa pagkaparalisa. Nang tuluyan na itong mawala matapos ang ilang minuto ay agad siyang tumakbo upang sundan si Miria, ngunit tumambad sa kanya ang isang napakalakas na halimaw na tinatawag na Little Rock Dragon na may napakalaking buhay. Nang makita niya si Miria sa ilalim ng halimaw, bigla itong tumingin sa kanya at muntik na siyang maging alaala mula sa atake nito. Habang siya ay nagtatago sa damuhan ay muli niyang sinilip si Miria at napansin niyang buhay pa ang babae, ngunit nag-aalinlangan siyang iligtas ito dahil siguradong kaya siyang patayin ng halimaw. Muli siyang pinaalalahanan ng misteryosong boses na tumakas na lamang, ngunit hindi mawala sa kanyang isipan ang kabaitan na ginawa sa kanya ni Miria. Kaya naman nakapagdesisyon siyang iligtas ang babae at doon ay sumugod siya at inatake ang ulo ng halimaw habang napansin naman niyang patay na ang salamangkero pero buhay pa ang pinuno ng mga ito. Sinimulan niyang akayin ng halimaw palayo sa mga adventurer upang mailigtas ang mga ito, ngunit isang range attack ang ginawa ng halimaw na siya naman niyang ikinabagsak. Muli siyang tumayo at inatake niya ng Dragon Punch ang halimaw, ngunit ikinagulat niya na may kakayahan pala itong mag-regenerate ng HP. Gayunpaman, naisip niya na iyon na ang pagkakataon upang mailigtas niya si Miria, ngunit humingi siya ng tawad sa pinuno dahil isa lamang ang maaari niyang mailigtas. Sinubukan ulit ng halimaw na siya ay atakihin, ngunit nagawa niyang makatakas sa tamang oras at dinala niya si Miria sa isang lugar malayo sa halimaw. Dahil nasa panganib pa rin si Miria at wala siyang kakayahan magpagaling, naisip niya na dalhin ito sa mas ligtas na lugar at saktong may naramdaman siyang mga tao sa malapit. Agad niya itong hinanap ngunit may biglang lumitaw na isang grupo ng mga lobo na nais gumanti sa kanya, kaya naman napagtanto niya na kailangan niya muna ang mga itong tapusin upang maging mas ligtas si Miria. Kaya habang nakikipaglaban ng bida ay saglit na nagkaroon ng malay si Miria at nakita niyang pinoprotektahan siya ng isang dragon bago siya mawalan muli ng malay. Kinagabihan, nagawa ng bida na matunto ng isang nayon at agad siyang humingi ng tulong, ngunit dahil hindi siya maintindihan ng mga tao at puro ungol lamang ang naririnig ng mga ito ay naisip nila na isa siyang banta. Subalit nang marinig niya na kilala nila si Miria ay ipinaubaya na niya ang babae at ipinahiwatig na alagaan nila ito. Gayunpaman, dahil isa pa rin siyang halimaw ay sinubukan pa rin siyang atakihin ng mga tao kung saan agad naman siyang sumibat. Naisip niya na marahil magiging ayos lamang roon si Miria, ngunit masakit niyang napagtanto na kahit anong gawin niyang kabutihan sa mga tao ay hindi siya kailanman maiintindihan ng mga ito dahil isa siyang dragon. Nang magising na si Miria ay sinalubong siya ng kanilang village leader na nagngangalang Mariel na sinabing 2 araw na siyang walang malay dahil sa matinding sugat. Nang tanungin niya kung kamusta ang kanyang mga kasama, ipinaalam ni Mariel na nadatna nilang wala ng buhay ang salamangkerong si Grants, habang hindi naman nila mahanap ang katawan ni Dust at pinaniniwalaan nila itong kinain ng mga halimaw.
Nalungkot at nakonsensya si Miria, ngunit pinaalalahanan siya ni Mariel na matigas ang ulo ni Dust at hindi ito nakikinig sa babala. Lumalabas na si Dust ang madalas magtanggol sa nayon kapag may mga umaataking mga halimaw, ngunit ang kanyang kayabangan at pride ang nagtulak sa kanya na hamunin ang pinakamalakas na halimaw sa kanilang lugar. Lumalabas rin na kinonsensya nito si Miria para sumama sa kanila dahil kailangan daw nila ng healer, kung saan wala namang nagawa roon si Miria dahil ayaw niyang mamatay ang mga ito. Sinabi ni Mariel kay Miria na wala siyang kasalanan sa nangyari dahil ang pride ni Dust ang nagtulak rito para sa kanyang kamatayan. Ngunit ang ikinamangha ni Mariel ay kung paano nakabalik si Miria sa nayon kahit malubha ang mga sugat nito. Subalit sinabi ni Miria na nawalan siya ng malay matapos siyang atakihin ng Rock Dragon at alam niya na may nagbuhat sa kanya patungong nayon. Pero nang sabihin ni Mariel na ang nakita lamang ng mga taga-nayon noong gabi na iyon ay isang halimaw sa kanyang tabi, biglang naalala ni Miria na may isang halimaw ang promotekta sa kanya. Kaya nang tanungin niya kung ano ang itsura ng halimaw na nakita sa kanyang tabi, sinabi ni Mariel na wala siyang nakita dahil nakatakas ito bago siya dumating. Ngunit sa isip ni Miria ay kung iyon bang dragon na kanyang pinagaling ang nagligtas at umakay sa kanya. Samantala, gumaling na rin ang bida sa kanyang mga sugat at napagtanto niyang mas mabilis gumaling ang mga dragon kaysa sa tao. Ngunit hindi mawala sa kanyang isipan kung paano siya nilampaso ng Rock Dragon, kaya naman nakapagpasya siyang kailangan pa niyang lumakas. Doon ay muli siyang nagsanay at pumatay pa ng napakaraming bulate gamit ang kanyang iba't ibang kakayahan hanggang sa maabot na niya ang level 25 at maaari na ulit siyang mag-evolve. Sa pagkakataong ito ay mayroon siyang 5 path na maaaring pagpilian, ngunit naguguluhan siya kung ano ang magandang piliin. Kaya naman nais ipaliwanag sa kanya ng misteryosong boses ang mga evolution path na maaari niyang pagpilian. Ang una ay ang mini dragon na may potensyal na mag-evolve sa mas mataas na uri, ngunit mabagal ang paglaki at limitado ang mga susunod na evolution tulad ng little dragon. Ang pangalawa ay ang mini angel dragon na kayang gumamit ng white magic ngunit mahina ang kakayahan sa pakikipaglaban, kung saan agad niyang naisip na tulad ito sa kakayahan ni Miria na magpagaling. Ang ikatlo ay ang kid dragon na mas malakas na bersyon ng kanyang kasalukuyang anyo at may malakas na pisikal na abilidad, habang ang ikaapat naman ay ang kid marble dragon na namumukod tangi dahil sa kakayahan nitong gumamit ng mataas na uri ng mahika. Ang ikalima naman ay ang Young Plague Dragon, ang unang yugto ng isang evil dragon na nagpapalaganap ng sakuna, kung saan agad niya itong tinanggihan dahil ayaw niyang maging masama. Ngunit nang sabihin ng boses na napakatalino nito at may kakayahan pang magbago ng anyo bilang tao ay agad na nakuha nito ang kanyang atensyon. Naisip niya na maaari na siyang makipagkaibigan sa mga tao, ngunit nag-aalangan pa rin siya dahil ayaw niyang tawagin siyang masama. Subalit nang maisip niya na pwede naman siyang gumawa ng mabuti at pwede pa siyang mapalapit ng husto kay Miria ay nakapagpasya siyang piliin na ang Young Plague Dragon. Kaya nang mag-evolve siya sa pagiging isang itim na dragon, agad niyang napansin na mukha nga siyang masama, ngunit ipinahayag ng boses na may kakayahan na siyang suriin ng mas detalyado ang kanyang skill at may kakayahan na rin siyang lumipad. Sinabi rin ng boses na natutunan niya rin ang ilang dark type moves habang tumaas din ang level ng kanyang Wrongdoer title at nakakuha pa ng bagong titulong Calamity. Habang ayaw niyang gamitin ang mga bago niyang mga skill dahil nakakatakot daw ang mga ito, bigla niyang naalala na wala sa mga nabanggit ang human transformation skill. Ngunit sinabi sa kanya ng boses na wala pa sa level 3 ang Divine Voice kaya hindi pa nito masasagot ang kanyang tanong, kaya naman wala na rin siyang nagawa at nagtanong na lamang tungkol sa kanyang mga bagong kakayahan. Ipinaliwanag ng boses na ang isa sa mga ito ay ang tinatawag na Dragon Scale Powder na nagbibigay daan sa kanya na magpakalat ng nakapipinsalang mayasma sa pamamagitan ng pagpagaspas ng kanyang mga pakpak at kaya nitong pumatay ng buong sibilisasyon kapag nasa pinakamataas na level. Ang sumunod naman ay ang tinatawag na Disease Breath, isang breath attack na nagpapakalat ng nakakahawang sakit na nagdudulot ng matitinding debuff kung saan may kakayahan din itong pumatay ng buong sibilisasyon. Subalit hindi siya natutuwa sa kanyang mga bagong kakayahan dahil baka lalo siyang layuan ng mga tao, kaya naman tinanong na lamang niya ang tungkol sa mga nakuha niyang titulo. Ipinaliwanag ng Divine Voice ang tungkol sa ETBT Hero title na nakuha niya noong niligtas niya si Miria mula sa panganib, kung saan ito ay isang kabutihang titulo na may malaking impluwensya sa kanyang evolution path. Habang naiisip niya na kailangan niya lamang pataasin ang level nito upang hindi siya maging masama, bigla namang sinabi ng boses na mayroon din siyang masamang ginawa tulad ng pinaslang niya ang mga walang laban na bulate, kaya nakuha niya ang titulong Wrongdoer title.
Bagamat bahagya nitong pinapataas ang damage ng kanyang mga dark type attacks, nagpapahirap naman ito sa kanya upang matutunan ng mga white magic o healing skill, kaya naman napagtanto niyang tila nagkamali siya ng napiling ebolusyon. Samantala, makikita naman sina Mariel at Miriam na sinusuri ang mga warding stone sa paligid ng kanilang nayon. Ipinaliwanag ni Mariel na ang mga ito ang nagsisilbing charm na nanghihikayat sa mga halimaw na lumayo sa kanilang nayon, ngunit hindi ito umeepekto sa mga halimaw na may malakas na kalooban. Dahil naman sa paulit-ulit na tanong ni Miriam tungkol sa mga halimaw, naisip tuloy ni Mariel na tila may kinalaman ito sa batang dragon na pinaniniwalaan itong nagligtas sa kanya sa gubat, at napapaisip na marahil ay nagkaroon na ng feelings rito si Miriam. Agad naman itong itinanggi ni Miriam, ngunit ipinaliwanag pa rin sa kanya ni Mariel na ang mga halimaw ay nag-e-evolve sa mas malalakas na anyo sa pamamagitan ng pangangaso at pag-level up, kung saan nalaman ito ng mga tao noon mula sa mga natatanging tao na nakakarinig ng divine voice. Sa huli ay naniniwala si Mariel na kahit tinulungan si Miriam ng isang batang dragon, maaari pa rin itong magbago at maging masamang nilalang na posibleng umatake sa kanya balang araw. Samantala, determinado ang bida na mag-level up upang matutunan niya ang human transformation skill at magawa niyang makita muli si Miriam. Ngunit habang naghahanap siya ng mahihinang halimaw, bigla siyang napaluputan ng mga sapot at isang higanteng gagamba ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Agad itong naglunsad ng sapot sa kanya, ngunit sinunog niya ito gamit ang kanyang baby breath, kung saan napansin niya na nagkaroon din ng maliit na pinsala ang gagamba. Dahil doon ay sinundan niya ito ng kanyang paralyzing venom claw, ngunit napansin niya na kaunti lang din ang naging pinsala at tila lalo lamang niya itong ginalit. Kaya nagpa siya muna siyang tumakas, ngunit ikinagulat niya na agad din itong nakahabol at hindi siya makapaniwalang mabilis na nawala ang epekto ng paralysis. Naalala niya na may kakayahan pala siyang lumipad, ngunit nang subukan niya ito ay hindi ito gumana, kaya naisip niya na marahil mababa pa ang kanyang level. Kaya naman nagpatuloy na lamang ulit siya sa paggulong at umangat na sa level 3 ang kanyang rolling skill, ngunit bigla niyang napansin ang bangin sa kanyang unahan. Doon niya naisip na makakatakas na siya mula sa gagamba, kaya kahit hindi pa siya marunong lumipad ay tumalon na lamang siya ng buong bilis habang nag-glide siya upang makapunta sa kabilang panig. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang isang tulay na sapot sa pagitan ng mga bangin, kung saan nagawa palang makatawid ng gagamba, kaya muli na naman siyang gumulong. Dahil sa tagal ng kanyang paggulong ay iba't ibang halimaw ang kanyang nabundol, kung saan sa bawat isa nito ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang XP. Kaya nang umabot na sa level 8 ang kanyang bagong ebolusyon, naisip niya na marahil ay kayanan niyang talunin ang gagamba. Ngunit nang harapin na niya ang gagamba ay bigla naman itong nagpakawala ng isang poisonous gas sa paligid, buti na lamang ay hindi siya namamatay sa ganitong uri ng atake dahil mayroon pala siyang poison resistance. Nang mapansin niya na tila naghihintay lang ang gagamba na siya ay mamatay dahil sa lason, doon ay nakaisip siya ng matalinong paraan at nagkunwari siyang tinamaan ng lason. Kaya nang umatake nga ito, bigla niya itong sinunog at inihambalo sa lupa. Doon ay nagawa niyang matalo ang gagamba at sinabi ng boses na umabot na siya sa level 14 at natutunan niya ang bagong skill na Dragon Tail. Ngunit nang tanungin niya kung natutunan na rin ba niya ang human transformation skill ay wala na namang sagot rito ang boses, kaya naman napapaisip siya kung matututunan pa ba niya ito. Kinagabihan, nakakita siya ng isang kuweba at doon ay naghahanda siya upang kumain ng kanyang hapunan. Nilagyan niya din ng karne ng katas ng isang prutas na tila kasing amoy ng isang paminta, kaya nang matikman niya ito ay namangha siya sa sobrang sarap. Dahil sa kanyang bagong natutunan sa pagluluto ay binigyan tuloy siya ng divine voice ng titulong Mr. Chef. Napapaisip siya kung tatanggapin na siya ng mga tao dahil sa kanyang pagluluto, ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. Kaya naman nais niya talagang matutunan ng human transformation skill dahil ayaw niyang maging kaaway ng mga tao sa istoryang ito. Samantala, narinig naman ni Miriam sa isang matanda na nakita daw nito si Dust habang siya ay nangingisda, ngunit tila wala daw ito sa sarili at patuloy lamang na naglalakad hanggang bigla na lamang itong mawala sa kakahuyan. Dahil sa pag-aalala ay agad na nakiusap si Miriam kay Mariel na payagan siyang pumunta sa gubat upang hanapin si Dust, ngunit agad na tumanggi si Mariel dahil masyadong mapanganib doon. Sinabi niya kay Miriam na huwag nang mag-alala dahil hihiling siya ng tulong mula sa guild upang mag-imbestiga at hanapin si Dust. Kinabukasan, habang naghihilamos ang bida sa gilid ng isang lawa, bigla niyang napansin ang isang gumagalaw na likido at inisip niyang baka isa itong halimaw.
Ngunit nang subukan niyang tignan ang stats nito ay biglang sumakit ang kanyang ulo at sinabi ng boses na hindi pa nito kayang magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol rito. Bagamat biglang umangat sa level 4 ang kanyang view stat skill, makikitang malabo pa rin ang mga stats nito at inisip niyang baka isa itong malakas na nilalang. Kaya naman nang bigla itong umatake ay agad siyang tumakbo kung saan nagawa naman niyang makatakas mula rito. Nang magpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang maayos na palayok at naisip niya na pwede itong paglagyan ng mga prutas. Subalit nang pulutin na niya ito ay bigla itong gumalaw kung saan isa pala itong D-rank na halimaw na tinatawag na Potortes, kombinasyon ng palayok at pagong. Dahil ito ang unang umatake sa kanya ay ginantihan niya ito ng Dragon Punch, ngunit halos wala itong epekto. Kaya naman inalog-alog niya na lamang ito at inihambalos pa sa lupa, ngunit gumamit lang ito ng rest at bumalik muli ang buhay. Dahil sa inis niya ay doon niya naalala na pagong lupa pala ito at mahina sa tubig, kaya itinapon na lamang niya ito sa ilog para malunod. Dahil doon ay umangat siya sa level 15, ngunit sinabi ng boses na nagkaroon naman siya ng titulong Dastardly King at Way of Evil. Subalit bago siya umalis ay niresbakan pala siya ng mga kasama nito at nagsimula ang mga itong magpatong-patong upang talunin siya. Pero madali niya lamang tinalo ang mga ito nang ibato niya ang isa sa kanila at sabay-sabay na lahat silang nabasag. Dahil doon ay agad siyang umangat sa level 30, ngunit hindi naman siya makakuha ng maayos na palayok dahil lahat ng mga ito ay nabasag. Nang makakuha na siya ng isa at magpatuloy ng maglakad, doon ay bigla naman siyang nakarinig ng mabibigat na yabag sa paligid. Agad siyang nagtago at napansin niya ang tila isang oso, ngunit dahil masyado itong malayo ay hindi maibigay sa kanya ng boses ang buong stats nito, kundi ang ilang detalye lamang. Nalaman niya na tinatawag pala itong clay bear, isang oso na gawa sa putik, kaya naisip niya na kung matatalo niya ito ay maaari niya itong hulmahin bilang maayos na palayok at may mapapaglagyan na siya ng kanyang mga gamit. Dahil hindi pa siya napapansin ng oso, isang ambush ang inihanda niya para dito. Ngunit nang sumugod na siya ay biglang lumingon ang oso at muntik na siyang mahati sa dalawa dahil ang tiyan pala nito ay may mga matutulis na ngipin na karugtong ng kanyang bunganga. Kaya naman ginamit na lamang niya ang kanyang rolling skill at paulit-ulit niyang inatake ang likuran na bahagi ng oso, ngunit mayroon palang regeneration skill ang oso at bumalik ang buong buhay nito. Gayunpaman, naisip niya na kung patuloy niyang gagawin ito ay mauubos din ang mana ng oso at hindi na rin ito makakapag-regenerate. Ngunit bago pa man siya muling umatake ay biglang sumigaw ang oso at naglunsad ito ng isang buhawi, at ilang matutulis na patusok ang hinulma nito sa kanyang likuran. Bagamat hindi nagagana ang ginagawa niyang hit and run technique sa oso, napansin naman niyang malaki ang ibinaba ng mana nito dahil sa ginawa nitong buhawi, kaya naman naisip niya na kung makakagawa siya ng isang solid na atake ay hindi na rin ito makakapag-regenerate. Hinugot ng oso ang ilang spike nito sa katawan upang gawing sandata, kung saan doon nagkaroon ng ideya ang bida nang mapansin niyang nagiging malambot na putik ito kapag naalis sa katawan ng oso. Kaya naman pinutol niya ang isang braso ng oso at hinulman niya ito sa isang matigas na bola, habang ginamit niya ang kanyang bagong skill na meteor para wasakin ang oso. Sa wakas ay natalo niya ang halimaw, at ipinahayag sa kanya ng Divine Voice na nakakuha siya ng 300 experience points at umangat na siya sa level 33. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang lungga at maingat na gumawa ng isang palayok gamit ang putik na nakuha niya sa oso. Habang naghihintay siyang mahubog ang palayok ay bumalik muna siya sa gubat para maghanap ng makakain, kung saan doon ay nakatagpo siya ng ilang kakaibang halaman na ngayon niya lamang nakita. Samantala, makikita namang pumunta ng mag-isa si Miria sa kagubatan kahit malinaw na pinagbawalan siya ni Mariel na pumunta roon. Bagamat hindi siya sigurado kung totoo ang sinabi ng matandang lalaki ay buo ang kanyang pasya na hanapin si Dust dahil kung may maliit na posibilidad na buhay pa ito ay hindi niya kayang manatiling walang ginagawa. Ngunit habang siya ay naglalakad ay isang bulate ang umatake sa kanya, buti na lamang ay nagawa niyang may pagtanggol ang kanyang sarili. Kaya habang abala ang bida sa pag-aaral sa iba't ibang uri ng prutas at gulay na pwede niyang makain, si Miria naman ay naroon din sa parehong gubat at medyo nakakaramdam na ng takot. Pagdating niya sa isang bahagi ng gubat ay nagpasya siyang isang patrol na lang ang kanyang gagawin sa paligid bago siya tuluyang bumalik ng nayon. Nang sumapit ang gabi ay natuwa ang bida nang makita niyang handa na ang ginawa niyang mga palayok, kung saan agad niya itong ginamit upang lutuin ang mga nakalap niyang mga sangkap sa gubat.
Matapos niyang may handa ang kanyang pagkain ay labis siyang nasarapan sa kanyang nilutong hapunan, kaya naman tumaas sa level 2 ang kanyang titulong Mr. Chef at nagkaroon pa ng titulong Ceramic Artisan. Kinabukasan, matapos niyang manghunting ng mga lobo, pinaghiwalay niya ang balat at laman ng mga ito upang iburo, habang muli siyang bumalik ng gubat upang tignan naman ang mga pinatuyo niyang mga laman. Ngunit pagpunta niya roon ay kinakain na pala ang mga ito ng mga unggoy, kaya naman nakapagpasya siyang lagyan ng lason ng susunod na mga laman na kanyang isasabit para pag kinain ito ng mga unggoy ay siguradong tigok ang mga ito. Dahil hindi pa siya nakontento ay naghanap pa siya ng mga nakakalaso na bulaklak, ngunit doon ay biglang lumitaw ang isang maliit na halimaw na tinatawag na Venom Princess Lacerta, na puro lason lang ang mga kakayahan. Habang nagulat siya sa kakaibang kakayahan ng halimaw, bigla itong tumakbo palayo at naisip niya na baka natakot sa kanya ito. Subalit muli itong sumulpot sa kanyang likuran at kinagat siya nito sa balikat, kung saan agad na umepekto ang laso nito sa kanyang katawan. Bagamat tumaas ang kanyang poison resistance sa level 4 ay masyadong malakas ang kamandag ng halimaw, at doon ay tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Agad niyang napagtanto na ang lasong kumapit sa kanya ay isang espesyal na uri, at labis siyang nababahala dahil wala pa siyang nakikitang halaman na kayang makapawi ng ganoong lason. Gayunpaman, sinuri niya ang stats ni Lacerta at nalaman niya na isa itong napakatusong halimaw na nilalason ng biktima bago tumakas at saka babalikan ang labi upang kainin. Gumagawa ito ng lason matapos tunawin ang matitinding nakakalasong sangkap, ngunit ang likido sa katawan nito ay nagsisilbi ring panlunas na ibinibigay nito kapag ito ay nahuli. Dahil doon ay napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi hulihin ito, kaya naman agad siyang kumilos upang mahanap ito. Kaya nang makita niya ang halimaw ay agad niya itong hinabol, kung saan nalaman niya na marunong din itong gumulong. Habang plano niya na cornerin ito sa gilid ng bangin upang mahuli, bigla itong naglunsad ng mga matitigas na putik patungo sa kanya, na siya naman niyang ikinagulat. Gayunpaman, muli siyang bumangon at binilisan ng paggulong, kung saan sakto namang nahabol niya ito malapit na sa bangin. Kaya naman gumawa siya ng malaking talon at nagawa niya itong matamaan, ngunit sa kasamaang palad ay tumalsik ang halimaw sa ilog. Dahil naroon ang kanyang panlunas ay hindi siya nagdalawang isip na iligtas ito, kung saan nang makuha niya si Lacerta ay ikinagulat ito ng halimaw. Pagkatapos ay ginamit ng bida ang kanyang baby breath upang itulak sila nito pabalik sa gilid ng bangin, ngunit hindi na niya kinaya ang tindi ng lason at siya ay nawala ng malay, habang si Lacerta ay nakatingin naman sa kanya. Kinahapunan, habang bigo pa rin si Miria na mahanap ang kahit anumang bakas ni Dust sa araw na iyon, bigla niyang narinig na tinatawag siya ni Mariel, kaya agad siyang nagmadali upang puntahan ito. Bagamat nagdududa na sa kanya si Mariel na pumupunta siya ng gubat, agad na gumawa ng alibay si Miria at sinabing hinding-hindi niya yon gagawin. Naniwala naman sa kanya si Mariel, habang ibinahagi nito na malapit nang dumating ang mga adventurer na ipinadala ng guild upang hanapin si Dust, kaya naman hindi na dapat siyang mag-alala. Samantala, nang magkaroon na ng malay ang bida, nagulat siya nang biglang nagpakita sa harap niya si Lacerta. Nang mapansin niya na wala na ang lason sa kanyang katawan, agad niyang napagtanto na inalis ni Lacerta ang lason bilang pasasalamat sa pagliligtas niya rito. Dahil doon ay labis rin ang pasasalamat niya rito, habang doon naman nabuo ang kanilang pagkakaibigan matapos ang isang hindi magandang pagtatagpo noong una. Dinala niya si Lacerta sa kanyang lungga, kung saan doon ay nagluto siya at kumain sila ng hapunan. Habang sila ay kumakain, napagtanto niya na wala ni isa sa kanila ang may pangalan, dahil ang Young Plague Dragon at Venom Princess Lacerta ay mga pawang titulo lamang ng kanilang uri. Gayunpaman, naisip niya na marahil ay hindi na niya kailangan ng pangalan dahil ang importante ay mayroon na siyang unang kaibigan. Kaya sa sumunod na araw ay dalawa na silang nangaso at kumuha ng mga pagkain, kung saan napagtanto niya na mas komportable na ang pakiramdam niya ngayon dahil mayroon na siyang kasama. Kinabukasan, habang kumukuha sila ng pampalasa para sa kanilang tanghalian, bigla na lamang naging agresibo si Lacerta at naglunsad siya ng isang atake sa damuhan, kung saan doon ay lumitaw ang isang kakaibang asong may dalawang ulo. Ngunit ang nakakabahala ay hindi ang dalawang ulo nito, kundi ang napakataas nitong stats na may kakayahang tulad ng Gravity at Gravadon. Napagtanto rin ng bida na hindi rin sila makakatakas dahil mayroon itong Tenacity at Marking, na malamang ay nagbibigay rito ng kakayahang mahanap sila. Kaya ang pinakamainam na pagpipilian ay lumaban sila, habang si Lacerta ay nagtago upang maghintay ng tamang sandali.
Sinubukan umatake ng bida ngunit agad na gumamit ang halimaw ng gravity upang siya ay mapigilan, ngunit inatake ni Lacerta ang asul na ulo na nagpatigil sa gravity. Sinamantala niya ang pagkakataon at umatake gamit ang kanyang baby breath, ngunit tulad ng maraming halimaw sa gubat ay mayroon din itong kakayahang mag-regenerate ng buhay. Nang mapansin niya na nagcast ang asul na ulo ng Gravadon na tila isang mapanganib na mahika, agad siyang sumugod upang pigilan ito, ngunit kinagat siya ng kabilang ulo. Hindi naman siya nagpatinag at nagawa pa rin niyang pigilan ang asul na ulo na nagbigay daan naman para kay Lacerta na bigyan ito ng isang nakakamatay na lason. Kaya naman kahit anong regenerate ng halimaw ay patuloy lamang nababawasan ang buhay nito dahil sa lason, kung saan naisip ng dalawa na mananalo na sila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pinutol ng isang ulo ang kabilang ulo nito upang hindi kumalat ang lason sa buong katawan. Habang iniisip nila na magiging madali na ang laban dahil hindi na makakapagkas na mahika ang halimaw, mayroon pala itong kakayahan na tinatawag na sacrifice, kung saan nagsimulang gumalaw ang putol na ulo at hinabol nito si Lacerta. Sinubukan ng bida na tumulong ngunit pinigilan siya ng halimaw, kung saan agad naman silang naglaban. Dahil kailangan niyang tulungan si Lacerta sa lalong madaling panahon, inihagis niya ang halimaw sa ere at tinapos ito sa isang malakas na hampas sa lupa. Matapos yun ay agad niyang hinanap si Lacerta at ipinagdarasal niya sa Diyos na sana ay ayos lamang ito, kung saan wala na siyang pakialam kung hindi na niya matutunan ang human transformation skill, basta't ang importante ay maging ligtas ang kanyang nag-iisa-isahang kaibigan sa mundong ito. Nang madatnan niya ang mga dugo sa lupa, doon ay labis na siyang nag-alala kay Lacerta. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag na makita niyang buhay pa si Lacerta, ngunit muling umatake ang naputol na ulo. Subalit hindi na ito hinayaan pa ng bida, at sa kanyang sobrang galit ay winasak na niya ito ng tuluyan. Habang labis siyang nag-alala kay Lacerta, sinabi ng Divine Voice na umabot na siya sa level 37, ngunit ayaw niya itong pakinggan dahil ang mahalaga ay ang kanyang kaibigan. Ngunit nang inanunsyo ng boses na natutunan na niya ang human transformation skill ay biglang nanglaki ang kanyang mga mata. Samantala, habang hinihintay nila Miria at Mariel ang mga adventurer na ipinadala ng guild, ipinakita muna niya rito ang isang lumang aklat tungkol sa mga halimaw. Nang makita ni Miria ang tungkol sa Rock Dragon na isang rank C na halimaw, doon sinabi ni Mariel na kapag nag-evolve pa ito ay maaari pang maging mas malakas at imposibleng matalo ng isang tao, kaya naman ito ang dahilan kung bakit mahigpit niya silang pinagbabawalan na pumunta ng kagubatan. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang may kumatok sa pintuan kung saan dumating na pala ang mga adventurer na ipinadala ng guild. Ipinaliwanag ni Mariel sa mga adventurer na ang taong hinahanap nila ay si Dos na hindi na muling nakita matapos nitong kalabanin ang Rock Dragon. May kutob si Mariel na matagal na itong hinahanap ni Miria dahil pakiramdam nito ay may pananagutan siya sa pagkamatay ni Dos, ngunit ayaw niyang pumasok ito sa kagubatan dahil masyadong delikado. Kaya hiniling niya sa mga adventurer na imbestigahan nila ang mga usap-usapan at tignan kung buhay pa nga ito. Matapos ibigay ang lahat ng detalye ay umalis na ang dalawang adventurer upang mag-imbestiga, ngunit napapaisip si Yuno kung makakahanap ba sila ng patunay na patay na ito. Sinabi ni Meltia na maaari nilang makita ang bangkay nito, ngunit kung wala silang matagpuan kahit ano matapos ang ilang araw ay maaari na lang nilang iulat na walang kainahinalang tao na nawawala. Samantala, matapos naman gamutin ng bida ang mga sugat ni Lacerta, iniwan niya muna ito saglit sa kuweba upang subukan na ang bago niyang kakayahan na human transformation. Kaya nang makapunta siya sa isang malawak na lugar, doon ay agad niyang ginamit ang kanyang skill, ngunit ikinagulat niya nang makita na naging mas mukha pa siyang halimaw kaysa sa dati. Lumalabas rin na nabawasan ang kanyang atake at depensa, kung saan agad niyang napagtanto na nauwi lang pala sa wala ang lahat ng kanyang ginawa, kaya naman bumalik na lamang siya sa kanyang orihinal na anyo. Samantala, sumapit na ang gabi at wala pa ring nakikitang kahit anong bakas ni Dos ang dalawang adventurer. Ngunit sa hindi inaasahan ay aksidente nilang natuklasan ng kuweba ng bida, kung saan base sa mga estatwa rito ay naisip ni Meltia na maaari itong taguan ng mga sumasamba sa dragon. Nagpasya silang imbestigahan ang lugar kung saan nagulat sila dahil napakaliwanag ng loob at namangha sa dami ng mga pampalasang nakaimbak roon. Ngunit biglang lumitaw si Lacerta at binalaan ni Meltia si Yuno kung gaano kapiligroso ang laso nito. Gayunpaman ay bigla ding umalis si Lacerta dahil lumalabas na naroon lang pala ang bida sa labas at nakita niyang pumasok ang dalawang babae kanina. Inisip niyang maaari niya silang maging kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang human transformation skill at magpanggap bilang isang demi-human.
Kaya naman agad niya nga itong ginawa, ngunit nang bumati siya sa mga babae ay nakita nila na mukha pa rin siyang halimaw. Agad na naglunsad ng tig-iisang atake ang dalawang babae hanggang sa mawala ang disguise ng bida at matuklasan nila na isa pala siyang plague dragon. Nagpasya si Meltia na kailangan na nilang tumakas kung saan nang makalayo na sila ay nakahinga na sila ng maluwag dahil hindi nila inaasahan na may naninirahan palang plague dragon sa kagubatan. Tinanong ni Yuno kung babalik na ba sila sa nayon, ngunit sinabi ni Meltia na kulang pa sila sa impormasyon at tatawag na lamang sila ng karagdagang kakampi. Kinabukasan, isang panibagong araw na naman para sa bida, at ngayon ay naisipan niyang maghiganti na sa mga unggoy na nagnanakaw ng kanyang jerky. Sinabi niya kay Lacerta ang tungkol rito, kung saan nais niyang lasunin ang mga ito gamit ang mga karne na iniiwan niya sa labas. Kaya nang tila naintindihan ni Lacerta ang ibig niyang sabihin at lagyan nito ang isang banga ng kanyang lason, sinabi ng bida na lintik lang ang walang ganti. Agad nilang inilatag ang kanilang patibong, at makalipas lamang ang ilang oras ay may nangingisay ng isang unggoy. Doon na binanata ng bida ang tatlo pang natitira, ngunit agad din ang mga itong tumayo at siya ay pinalibutan. Ngunit may backup siyang Lacerta kaya agad din nila ang mga itong natalo. Gayunpaman ay bigla ring tumawag ng backup ang mga unggoy, at agad na dumating ang kanilang alpha na tinatawag na orangurang, na isang D+ rank na halimaw. Napagtanto ng bida na kasing lakas lamang niya ang alpha, subalit mayroon itong kakayahan na palakasin ang kanyang mga kasamahan. Kaya nang sinubukan niyang umatake ay prinotektahan ito ng kanyang mga kasama, habang napansin niyang bumilis din ang mga unggoy. Sumugod na ang alpha at sinubukan tumulong ni Lacerta, ngunit nahuli siya nito at itinapon palayo, subalit mabilis din naman siyang nailigtas ng bida. Humingi ng tulong ang bida sa banal na boses, kung saan ipinaliwanag nito na nag-evolve ang alpha sa pamamagitan ng labanan at tinalo ang dating leader upang maagaw ang pamumuno. Sa una ay tila walang naitulong sa kanya ang impormasyon, hanggang sa maalala ng bida na may telepathy ang halimaw at maaari siyang makipag-ugnayan rito. Kaya naman binihag niya ang nalaso na unggoy at pinilit niyang kausapin ang alpha sa pamamagitan ng isip, kung saan ipinaliwanag niya na kay Lacerta ang antidote upang hindi tuluyang mamatay ang kanilang kasama, ngunit ibibigay lamang nila ito kung hahayaan nila silang makaalis. Ngunit sumagot ang alpha na masyado silang mapanganib upang palampasin, at sinabing handa nitong isakripisyo ang isang kasapi dahil pinahahalagahan ng kanilang angkan ang lakas at iniiwan ang mahihina. Dahil pumalpak ang kanyang pakikipagnegosasyon, hinamon niya na lamang ang alpha sa isang one-on-one battle. Agad naman itong tinanggap ng alpha at ipinaliwanag na ang duelo ay isang sagradong ritual ng mga unggoy upang lutesin ang alitan, kahit ito pa ay laban sa ibang uri ng nilalang. Pinagaling ni Lacerta ang nalaso na unggoy, ngunit hinawakan siya ng iba pa upang matiyak na walang ibang makikialam sa laban, at sinabing palalayain ito kapag nanalo sa laban ang bida. Nang magsimula ang kanilang laban ay agad na naig ang lakas ng alpha, kaya naman napilitan lumayo ang bida. Ngunit nang nakakuha siya ng pagkakataon ay inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang buntot at naglunsad ng sunod-sunod na atake. Subalit biglang sumigaw ng malakas ang halimaw at ginamit nito ang lahat ng kanyang mana upang idagdag sa kanyang bilis, kung saan sa isang mabilis na mga galaw ay nabugbog nito ang bida. Naisip ng bida na hindi niya kayang tapatan ang bilis ng alpha, kaya naman hinamon na lamang niya ito sa isang mano-manong suntukan. Kumagat naman sa gusto niya ang halimaw at nagsimula silang magsuntukan hanggang sa umabot na sila sa kani-kanilang mga sukdulan. Habang natatay na ang mga unggoy sa sobrang excited, doon ay binitiwan na ng dalawa ang kani-kanilang mga huling suntok. Ngunit sa tamang oras ay nagawang makaiwas ng bida at pinabagsak ang alpha sa isang malakas na suntok. Subalit nang inakala niyang panalo na siya ay nagawa pa ring makaganti ng alpha at pareho silang bumagsak na dalawa. Ngunit bago siya mawala ng malay ay umabot na siya sa level 39 dahil sa kanyang panalo, at nakuha pa niya ang titulong clan boss. Nang magising ang bida ay nagulat na lamang siya na nasa kuweba na siya at nasa harap na niya si Lacerta. Agad niyang napansin na tumaas ang kanyang level, kaya ibig sabihin ay nanalo pala siya sa laban kahit tinamaan siya ng suntok ng alpha. Ngunit mayroon nga lang isang problema dahil nasa kuweba niya rin ang mga alagad ng alpha, at agad niyang inisip na narito ang mga ito upang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Subalit nang mapansin niya na masaya naman ang mga ito, sinuri niya ang kanyang stats at napansin niyang mayroon na siyang titulo ng clan boss, kaya ibig sabihin na siya na pala ang bagong pinuno ng mga unggoy. Naisip niya ngayon na makikinabang na siya sa perks ng mga ito, kung saan maaari niya silang pagtrabahuhin at hindi na siya mahihirapan.
Dahil siya na ang pinuno ay dinalhan din siya ng mga ito ng mga prutas, ngunit tila nagseselo sa mga ito si Lacerta. Ipinahiwatig ng mga unggoy na nais daw nila ng karne at pinayagan agad itong kumuha ng bida na lalong nagpaselos kay Lacerta. Kinalaunan, tinuruan na ng bida ang isang unggoy kung paano gumawa ng pinatuyong karne, kung saan matapos niyang ipakita rito ang proseso ay nagsimula na ring magtrabaho ang unggoy. Subalit bigla niyang napansin na tila may kakaiba kay Lacerta dahil halatang tinutoyo ito kanina pang umaga. Hinayaan na muna niya si Lacerta at nagpatuloy siyang mag-isip kung ano pa ang mga dapat gawin. Dahil pansin niya na medyo malaki ang kamay ng isang unggoy ay naisip niyang turuan naman ito kung paano gumawa ng mga banga. Kaya naman matapos niyang ipakita rito kung paano humulma at magluto ng mga banga ay agad din itong nagsimulang magtrabaho. Ngunit paglabas niya ng kuweba ay nahuli niyang humuhulma rin ng putik si Lacerta. Subalit nang sabihin niyang hindi nito kakayanin dahil maliit ang kanyang mga paa ay umalis itong umiiyak. Kaya nang utusan naman ng bida ang dalawa pang unggoy na palawakin at ayusin ang kuweba, biglang bumalik si Lacerta at sobra na siyang naiinis dahil tila naiitsapwera na siya. Kinabukasan, ginising ni Lacerta ang bida dahil kasama na pala nilang natutulog ang mga unggoy sa kama at ang isa ay nakayakap pa sa kanya na para siya nitong papa. Dahil inaantok pa ang bida ay hinayaan na lamang niya ang mga ito, subalit tuluyan ng nainis si Lacerta at nilason niya ang isang unggoy habang patawa-tawa ang salarin sa gilid. Pinagalitan naman ito ng bida kaya't agad nitong pinagaling ang unggoy, ngunit labis pa ring naiinis si Lacerta. Habang nagtataka ang bida kung ano ang kinaiinisan nito, doon na inilabas ni Lacerta ang kanyang hinanaing. Agad na napagtanto ng bida na nagtatampo si Lacerta dahil tila nababaliwala na ito, kaya naman nangako siyang babawi siya rito at sabay silang gagawa ng gawain sa araw na iyon. Kaya naman agad nga silang lumabas para kumuha ng kanilang mga supply, ngunit kapansin-pansin na malungkot pa rin si Lacerta. Naiinis pala si Lacerta dahil sumama pala sa kanila ang makukulit na mga unggoy na dapat ay espesyal na araw iyon para sa kanilang dalawa lamang. Nauna nang naglakad si Lacerta, ngunit bigla nitong nakasalubong ang ilang lobo at agad silang naghanda na dalawa. Subalit bago pa man sila makakilos ay agad na umatake ang mga unggoy at pinagbubugbog ang mga lobo, kaya naman lalong nagalit si Lacerta dahil palagi ang mga itong nakikialam. Samantala, dahil wala pa ring nakukuhang balita simula nang mag-imbestiga ang mga adventurer, nakapagpa siya si Miria na muling pumasok sa gubat upang mag-imbestiga. Habang siya ay naglalakad ay bigla niyang nakita si Dust, ngunit nang sundan niya ito ay wala siyang kaalam-alam na may panganib palang nag-aabang sa kanya. Ngunit habang hinahabol niya ito ay bigla na lamang itong nawala at agad niyang naramdaman ang nakakatakot na presensya na nagtatago sa madilim na kakahuyan. Samantala, matapos naman magkaayos ng dalawa at mangako ang bida na silang dalawa na lamang sa susunod ang lalabas upang mangaso, bigla silang nakarinig ng isang sigaw, isang boses na pamilyar para sa bida. Agad niyang napagtanto na ang boses na iyon ay mula kay Miria at naisip niyang nasa panganib ito. Nais niya sanang isama si Lacerta, ngunit napaisip siya baka may kasama na namang ibang tao si Miria tulad ng dati, at maranasan ni Lacerta ang nangyari din sa kanya noon. Kaya naman inutusan niya itong manatili, ngunit napansin niyang sumunod pa rin sa kanya si Lacerta. Subalit habang patuloy ito sa pagsunod ay bigla itong bumangga sa isang bato, buti na lamang ay napansin ng bida na marami pa rin itong natitirang buhay. Muli na sanang aalis ang bida nang subukan siyang pigilan ni Lacerta, ngunit humingi siya ng paumanhin rito dahil kailangan niyang iligtas si Miria. Kaya muli siyang gumulong sa pag-asang maililigtas niya si Miria, habang naiwan naman ang umiiyak na Lacerta. Samantala, habang napaliligiran si Miria ng isang grupo ng mga pangit na lobo na tinatawag na Maha-Wolf, biglang dumating ang bida at napatumba niya ang isa. Nang subukan niyang tingnan ang stats ng mga lobo, sinabi ng banal na boses na hindi ito makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga ito, kung saan napansin niya na tulad din ang status window ng mga ito sa misteryosong slime na nakita niya noon. Umatake na ang mga lobo ngunit gumanti siya gamit ang kanyang flamethrower, habang sinuntok naman ng dalawa pang natitira. Pagkatapos noon ay sinubukan niyang lumapit kay Miria, ngunit halatang natatakot ito sa kanya. Agad niyang napagtanto na marahil ay hindi na siya nito nakikilala dahil siya ay nag-evolve sa ibang itsura, habang sinabi naman ng banal na boses na umangat na siya sa level 40 at maaari na ulit siyang mag-evolve. Ngunit habang sinasabi ng bida sa banal na boses na hindi ito ang tamang oras para ito ay magsalita, si Miria naman ay tila naaalala na marahil ito ang maliit na dragon na nagligtas noon sa kanya.
Kaya nang magsimulang umakto si Miria na parang halimaw, doon ay agad na naunawaan ng bida na sinusubukan nitong gayahin ang sandaling unang ipinakilala niya ang kanyang sarili rito. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at ginaya niya rin si Miria na lumikha ng isang nakakaantig na sandali para sa muli nilang pagkikitang dalawa. Ngunit agad din itong naputol sa pagdating pa ng maraming halimaw, kaya naman inutusan niyang sumakay sa likod niya si Miria at mabilis silang tumakas. Samantala, habang natuklasan na pala ni Muriel na nawawala si Miria, ipinag-utos niya sa isang lalaki na nagngangalang Gregory na muling magpatrolya sa nayon habang siya ang pupunta ng kagubatan upang hanapin ito doon. Sa kabilang banda naman ay dumating na pala ang dalawang backup ni Meltia at Yuno, ngunit bago sila pumasok sa kagubatan ay kailangan muna nilang makipagkita kay Muriel upang maaprubahan ang reorganisasyon ng kanilang grupo. Samantala, habang patuloy na hinahabol ang bida ng mga pangit na lobo, nakapagpasya na siyang harapin ang mga ito at ilagay muna si Miria sa isang tabi. Gamit ang kanyang flamethrower ay sinunog niya ang tatlong lobo, habang tinapos naman ang isa gamit ang kanyang matalas na kuko. Agad din silang umalis ni Miria, ngunit kapansin-pansin na tila may kakaibang slime ang lumabas sa ikatlong mata ng lobo. Nang magpatuloy na muli sila sa pagtakbo, napapaisip ang bida kung dapat ba niyang ihatid si Miria sa kanilang nayon, ngunit natatakot siya na baka gawin na naman ng mga tao sa kanya ang ginawa ng mga ito noon. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang niyakap siya ni Miria, kaya inakala niyang nagpapasalamat ito sa kanya. Ngunit ang nakakaantig na sandaling iyon ay agad na naputol nang muli siyang tanungin ng banal na boses kung nais na ba niyang mag-evolve. Kaya naman pumayag na siya at napagtanto niyang may apat siyang pagpipiliang ebolusyon. Ang una sa kanyang pagpipilian ay ang Rolling Dragon, ang pinakamabilis sa mga dragon sa mundong iyon, ngunit agad na naisip ng bida na tila paggulong lang ang alam nito base sa kanyang pangalan. Ang ikalawa ay ang Dark Dragon Human, isang low-rank na dragon human na halos maituturing na demi-human, ngunit agad na inisip ng bida na baka scam na naman ito tulad ng kanyang kakayahan. Ang ikatlo ay ang Jormungand, isang dragon na kahawig ng napakalaking ahas na nagtataglay ng nakakamatay na laso na kayang sumira sa lahat ng madaanan nito, ngunit agad itong tinanggihan ng bida dahil ayaw niya maging kaaway siya ng sangkatauhan tulad ng kanyang kasalukuyang ebolusyon. Ang huli ay ang tinatawag na Little Arc Dragon, isang light dragon na may high intelligence at kayang gumamit ng white magic, kung saan para sa bida ay perpekto ito dahil pareho sila ni Miria. Ngunit habang hindi siya makapamili ay bigla siyang kinalabit ni Miria na nais munang magpahinga malapit sa isang talon. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisip, ngunit naguguluhan talaga siya kung ano ba ang nararapat na ebolusyon para sa kanya. Nang mapansin siya ni Miria ay nilapitan siya nito na labis niyang ikinagulat. Nais niya sanang ipaliwanag rito na malapit na siyang mag-evolve at naghahanap siya ng paraan kung paano siya makikisalamuha sa mga tao, ngunit alam niya na wala itong naiintindihan sa lahat ng kanyang sinasabi. Gayunpaman, kahit istilong Javaman, pinilit ding makipag-usap sa kanya ni Miria at sinubukan itong ipakilala ang sarili sa kanya. Binanggit rin ni Miria ang pangalan ng ilang bagay, kung saan namangha ang bida dahil unti-unti na niya itong naiintindihan hanggang sa umabot na sa level 3 ang kanyang language skill. Sinabi ni Miria na mayroon siyang tao na hinahanap kung saan sinubukang ipahayag ng bida gamit ang mga kilos na mayroon siyang nakitang dalawang adventurer sa gubat. Bagamat naintindihan naman siya ni Miria, sinabi ng babae na ang hinahanap nitong tao ay nagngangalang Dust na agad niyang naalala na ito ang taong napatay ng Rock Dragon. Kaya naman upang malaman ni Miria na kilala niya ang hinahanap nito ay naglagay siya ng halaman sa kanyang ulo upang maging kamukha niya si Dust. Sobrang ikinatuwa ito ni Miria dahil kilala ng bida si Dust at napagtanto niya na ito nga ang maliit na dragon na nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Miria kung ano ang pangalan ng bida, kung saan agad naman itong ipinahayag na wala siyang pangalan. Kaya nang tanungin siya ni Miria kung maaari bang ito ang magbigay ng pangalan para sa kanya, doon ay labis na natuwa ang bida at gustong-gusto niya ang ideya. Doon ay tinawag siya ni Miria sa pangalan na Ilusha, kung saan hango ito sa pangalan ng paboritong bulaklak ni Miria. Labis itong nagustuhan ng bida, kaya tinanong siya ng banal na boses kung nais ba niyang irehistro ang pangalan na iyon. Agad niya itong kinumpirma at mabilis din itong naitala bilang kanyang pangalan, kaya simula ngayon ay tatawagin na siya sa pangalan na Ilusha. Ngunit ang masayang sandaling iyon ay biglang naputol nang bigla silang makarinig ng mabibigat na yabag. Kaya naman agad silang umalis dahil alam ni Ilusha na ang tanging nilalang na may kakayahang gumawa noon ay ang Rock Dragon.
Ngunit isang Maha-Wolf na naman ang sumunod sa kanila, kung saan napansin niya sa stats nito ang Magic Energy Reception, na nangangahulugang may kumokontrol rito. Hindi nagtagal ay naabutan rin sila ng grupo nito kasama ang Alpha, ngunit ikinagulat ni Miria nang makitang nakasakay rito si Dust at tila wala ito sa sarili. Sinuri rin ni Ilusha ang stats nito at nagtataka siya kung bakit wala itong kahit anong kakayahan. Doon ay umatake na ang Alpha ngunit pinigilan ito ni Ilusha, habang aatake rin sana si Dust ngunit ginamitan ito ni Miria ng Fireball at ito ay nalaglag. Ngunit ikinagulat nila nang agad itong tumayo at kinuha ang hawak nitong itlog habang agad na inutusan ng mga lobo upang maprotektahan ito. Nang muli nilang marinig ang mga yabag ng Rock Dragon, agad na sumakay si Dust sa maliit na lobo at mabilis na umalis patungo sa direksyon ng nayon. Doon naisip ni Miria na marahil ang dalang itlog ni Dust ay ang itlog ng Rock Dragon, at marahil kaya nagagalit ito ay hinahanap nito ang kanyang itlog. At kung patungo ngayon si Dust sa kanilang nayon ay ibig sabihin lang ay nais nitong wasakin ang nayon sa pamamagitan ng Rock Dragon. Kaya naman agad silang nagmadaling pumunta ng nayon, ngunit sinundan din sila ng mga Maha-Wolves. Hiniling ni Miria na ibaba siya ni Ilusha at ililihis niya ang atensyon ng mga lobo, upang sa gayon ay agad na mapigilan ng bida si Dust. Ngunit alam ni Ilusha na hindi tatagal si Miria sa mga lobo at ayaw niyang mapahamak ito. Kaya naman bigla siyang huminto at sinuntok niya ang Alpha, habang gamit ang kanyang bersyon ng Seismic Toss ay ibinagsak niya ito ng malakas sa lupa. Gayunpaman ay nasugatan si Miria ng isang lobo, kaya naman agad din niyang tinalo ang lahat ng mga ito. Nakiusap si Miria kay Ilusha na protektahan niya ang nayon, kung saan nangako naman ang bida ngunit poprotektahan niya rin si Miria. Kaya habang patungo na silang dalawa sa nayon, isang malakas na ungol naman ng Rock Dragon ang narinig ni Gregory, senyales na malapit na ito roon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.